Eto masakit na katotohanan. Wala kang karapatan namang maliit ng buhay ng iba dahil hindi mo naman nabili lahat ng mga taong nasa paligid mo. May mga tao kasing ganito yung napakataas ng tingin sa sarili. Yung porke meron sila ngayon, akala nila required na nilang maliitin lahat ng nasa paligid nila. Oo, nandun na tayo sa maayos yung buhay mo, meron kang ganto, meron kang ganyan, pero wala kang karapatan namang maliit ng buhay ng iba. Dahan-dahan ka kasi bilog ang mundo. Huwag mong hintayin na yung pinaparanas mo sa iba maranasan mo rin. Today's advice, napakaraming taong ganto. Yung tipong mahilig mang maliit ng buhay ng iba porke maayos yung sitwasyon ng buhay nila. Tanong ko lang, nabili mo na ba yung mga buhay ng taong nakapaligid sa'yo? Kaya kung mahilig ka mang maliit ng buhay ng iba, ingat ka. Bilog ang mundo. Ingat sa pangmamaliit ng buhay ng iba. Dahil yung pinaparanas mo sa kanila, ingat ka, baka bumalik sa'yo at maranasan mo din. Kapag laging maganda ang nangyayari sa buhay mo, hindi yan swerte. Blessing yan. Kasi, mabuti kang tao. Tandaan mo lang kung sino yung mga taong tumulong sa'yo. Balang araw, sila lang ang sulian mo. Kanya-kanya tayong ugali. Pero sa part ko, madaling makuha tiwala ko. Pero mahirap yun ibalik pag sinira mo. Life is short. Huwag mong sayangin sa reklamo, sa himutok, sa panghihinayang, sa paninisi, sa paglulungkot-lungkutan dyan. Kaya yung mantra ko, minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. Every time na meron kang pwedeng tulungan, gawa ng mabuti, gawin mo. Minsan, mahihirapan ka talagang harapin ang isang problema ng mag-isa. Pero ang mas mahirap, yung hindi ka naiintindihan ng iba. And they will start to say words like, ang drama mo naman, para yan lang, mas mabigat pa nga'y pinagdaraanan ko dyan. We need to be reminded sometimes that we have different mental and emotional strength, that we have different coping mechanisms, and so we cannot easily compare our situation to others because a simple rain to us can already be a raging storm to them. Our job is to be compassionate with one another, to listen, to understand, to give help if we can, and to pray for them. Kung may pinagdaraanan ka ngayon, huwag mo itong kalilimutan na kahit magkakaiba tayo ng bigat na pinagdaraanan, meron tayong nag-iisang Diyos na makapangyarihan na pwede nating kapitan. Kaya mo yan. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nakagawa tayo ng problema, syempre, pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayo yung mamimili kung ano yung gusto nating storya. Nasa atin din kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Konting sikap pa, kung ano man yung buhay na pangarap mo, basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Bumaba ka sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka. Umangat ka sa buhay, sasabihin nila naging mayabang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin. Kaya kung ano yung gusto nating gawin, hanggat alam natin hindi masama yun, gawin natin ang gawin. Alam nyo ang mga tao, walang pakialam yan sa proseso kung paano nyo ginawa, paano nyo tinrabaho. Mukhang ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa. Ang gustong makita lang ng mga tao palagi, yung finished product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa kung ano man yung tinatahak mo, banat lang. Lord, tulungan niyo po sana akong may panalo tong buhay na to. Wala po akong malaking plano o pangarap para sa sarili ko. Pero sa pamilya ko, meron. Marami. Pansin mo, habang nagkakaedad tayo, pahirap ng pahirap yung mga pagsubok na binibigay sa atin. Habang tumatanda tayo, pabigat ng pabigat yung pasanin.